medyo excited ka, kagaya na nangyari sa akin, wala ka nang pakialam sa sinasabi ng iba. Bibili ka kasi may pambili ka eh. Ang sabi ko nga, ang madali yung pagbili, pero yung pag-aalaga yung binili mo at yung pag-out mo, yun sa mga magiging palahi niya, yun ang magiging problema. Kasi sir, ay napansin nyo dito sa left wing natin, puro Anglo. Anglo-Nubian. Sa right wing namin, puro Boers. So, dalawang breed yung inaalaga. Pero nag-focus ako sir sa US. Yung Anglo-Nubian ko ay US, yung Boer ko ay US. Kung may karapatan lang gumawa ng farm certificate, kung nasa iyo yung dalawang imported na parents niya. And magandang araw mga Talongs TV. Tayo po ay naimbitahan ni Sir Harold Zara dito sa kanilang farm. Kung mapapansin niyo po, tayo pa bibisita dito at magtatanong tayo ng ilang impormasyon lalong higit sa pag-aalaga nila ng mga kambing ganito. Meron si Sir Harold ng anong po mga alaga nito ng kambing? Purebred Anglo-Nubians po, saka full-blood Boers. Yun. Tayo po ay magtatanong ng ilang impormasyon lalong higit sa mga baguhan pa lang sa gusto mag-farming ng ganito. Kaya samahan niyo ako sa ating video sa ating goat farm visit dito sa General Luna, Quezon. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Ayan si Sir. Sir, ano nga ulit ang pangalan niyo? Gerald Zara po. Si Sir Gerald Zara. Tayo po na dito sa kanilang farm from Tayabas, Quezon. Tayo nagpasyal dito at naimbitahan nila tayo. Kaya tayo papunta ngayon dito sa farm nila. Ipapasyal tayo ni Sir. Yan po. Kung mapapansin niyo po dito sa paligid nila, may mga napier dito. Yan, mga napier. Tapos, anong Sir ito mga ito nandito? Parang kakwate. Ito ay Indigo Pera. Indigo Pera. Itong tapos na namin i-harvest. Yan yung Malberic. Malberic. Ito yung pangapakain din sa mga alaga. Ito po. Rensoni. Ito yung Rensoni. Malberic po tapos Indigo Pera. Ayun. Tapos, yung matubig na park, ito lagi natin dapat itanim yung napier grass. Napier grass. Doon pala pinaka. Yung lahat ng pinupuntahan ng tubig, sloping kasi to. Doon pinaka mabisa ang ayun. So ilang klaseng pakain ang meron kayo dito sa farm niyo? Ano sir, bukod doon sa marami dito sa amin, kaya hindi na ako nagtanim yung ipil. Ang itinanim ko yung wala dito sa area, Indigo, Mulberry, Rensoni, saka Napier grass at Mulato. Tapos meron ding Mombasa. Yung grasses ko, 3 klase. Napier grass, Mulato, saka yung Mombasa. Ang Mombasa po parang tanlad siya ng style niya, hindi siya tumataas. Halos ganito rin sir, kaso tumataas na siya ng halos mas mataas sa Mulato. Opo. Ang Mulato kasi halos talaga pang range. Yung Mombasa pang cut and carry din. Ayun ang pinaka niya. Para siyang native. Yung katulad dito sir, meron na siya dito. Titingnan natin. Pakasalo ko yan po nagpapakain yung mga tauhan ni sir dito. Sir, pwede natin makita yung inyong dito, pasok sa farm niyo. Opo. Ayan. Sakto naman na dating natin dito kay sir at ayan. Eto, ang dami nilang ipil-ipil. Feeding time na. Yan outside. Sir, ang style namin dito, yung ito harvest kahapon. So ang ginagawa namin, yung harvest kahapon, ngayon ang feeding. Para umalis yung mga kulisap. Kasi tapos ma-dry siya. Ayun. Kasi ano bang nagiging problema pag medyo pagbasa ang kumpay, madalas ay bloat at saka ay parasite. Tapos yung tawag namin dito ay basil. Yung Makate. Ay patay automatic ang kambing pag nakakain nun. Delikado pala sa kambing automatic yun sir. Basta makain nila yun. Kasi pag excited yung kambing, hindi na sila tumitingin sa sa dam. Kain-kain sila. Yung katulad dito. Yan, sir, pasin mo. Medyo dry. Ano na siya? Air dry. Air dry. Hindi po sun dried. Dapat air dried lang. Kasi pag pinainitan mo ang ipil, ang nagiging problema naman. Nalalagas yung matitira na lang dyan ito. Yung puno niya. Yan. Kung bagay wala na rin yung nakawala. Pero kung masasarot natin, kaya yung ito natin set up ng nalalaglag dito sa feeder ko yung yan. Nalalaglag dito. Dito na. Kakainin pa nila yan. Yun pala. Kaya yung setup nung patay na,
malaking bagay. Kung bakit ito talaga ang design mo ng ano mo? Result na ito sir ng aming pag-aaral. Yung experience. Kasi wala naman nagtuturo nito sa ano eh. Hindi natin makikita na tinuturo sa libro, sa seminar. Kumbaga ito actual mo. Pag sinubukan mo, maraming nasasayan sa hurat mo. Kaya ganito naging design. Ayun. Hindi pala ang design ni sir. Tapos, sir, ito ang ganda ng design ni sir ng building niya. Talagang ito yung pinagkagustusan. Maraming nangangarap ng ganito magkaganto ng building. Sir, pwede malaman kung magkano ang nagastos mo dito sa yung building na to? Sir, siguro, papalo na kami ng mga kulang kalahating million. Kulang kalahati na po yung building. Pero ito ay, ang capacity nito, 100 to 120 heads. Marami naman. Opo. Ito kasi sir ay napansin nyo dito sa left wing natin, puro Anglo. Anglo-Nubian. Sa right wing namin, puro Bowers. So, dalawang breed yung inaalaga. Ilan po bang klase ang kambing na meron tayo dito sa Pilipinas? Madami sir. Pero ang sikat, Anglo Bowers. Pero madami. Meron ditong sa Anin, La Mancha, yung mga dairy. Maraming dumating namang tapos ang medyo sikat lang ngayon sa breeding, Bowers. Bowers talaga. Yun namang milking, ito, Anglo-Nubian, saka sa Anin. Ang ginawa nyo po ay ginawa nyo dito sa kabila yung mga pero ito po sa milking ang plano nyo, meat type breeding, din? Magbe-breed pa lang po kayo? Ang nangyari niyan, ang unang plano ko talaga is Anglo-Nubian for dairy. Ngayon, nung magkaalaga ako ng Bowers, nakuha ako sa size and lalaki talaga. Kaso ang problema sa Bower, kadalasan sir, hindi naman lahat, kulang ang gatas ng ina para sa mga anak nila. Kasi sobrang lalaki nila. Halos 2 months pa lang, ubos na yung hindi masustain yung ina. Ngayon, itong Anglo naman, magagatas talaga sila. Kaya ang style namin dito, yung sobrang gatas ng Anglo sa sa Bower. Yun pala. Hindi ako nagpa-powder milk. Ayun. Madalang na madalang mag-powder milk kapag hindi napasabay. Kaya yung breeding namin, magkasabay yung Bower at Anglo. Para sabay silang anak. Kulangin man ang gatas yung Bower ko. May supply kayo? May kukunan ako sa Anglo. Kasi yung iba kasi, parang napalan ko, bumibili pa sila eh. Para lang actually, mas maganda namang ibenta talaga yung gatas, mas mahal. Mas mahal. Kaso kung naka-breeding setup ka kasi, sa experience ko, mas maganda ang resulta ng gatas ng inahin kaysa powder milk. Parang sa tao lang din yan. Kasi, sabi nga, yung anak mo, painumin ba ng gatas ng kalabaw? Gatas ng baka. Diba? Yung mga powder milk. Parang ganun din ang kambing. Hindi naman nila gatas yun eh. Diba? Yung iba, ang ginagamit yung sa baboy. Yung iba ganun. Maganda rin ang epekto, pero iba pa rin yung epekto nung natural na gatas ng hinaling kambing para dun sa kids nila. Yun, ang pinaka-ano sir. Dalawa kasi sir yung proseso ng yung iba, ang ginagawa, pagka-anak, winawalay na, battle feeding na lang. Yung battle feeding po, marami na punta natin mga battle feeding. Kadalasan po sa dairy farm, ganun. Kasi yung milk nung kanilang mga inahin, binibenta po nila. Kaya yung mga kids nila, hindi nakakadede ng gatas ng nanay, powder. Kasi mas mahal yung gatas ng nanay pag binenta eh. Dito po sa amin, sila, yung inahin, kasunod ng anak. Ayun po. Kung hindi ko inaalis sa nanay. Breeding naman. Pero may plano rin po kayong sa dairy, sir? Sa dairy, plano din. Kung bagay, ipaparamihin nyo muna. Opo, sir. Ilan ang target nyo po na, matanong ko lang po, parang dami na ito eh. Itong Anglo, sir, ang count ko dyan ngayon, nasa 62. 62? Opo. Madami. Kasama yung mga kids. Yung Bowers ko, nasa more or less 35 heads din. 35 heads. Pero nag-focus ako, sir, sa US. Yung Anglo-Nubian ko ay US. Yung Bower ko ay US. Kumbaga imported? Yung karamihan po imported. Ano yan kasi sir, ang hirap i-explain ng papel kapag hindi rehistrado. Yung farm certificate, karanasan ko. Kasi parang recto lang din yan, ang dali ng dayain ngayon. Pwede po kasi... Pero mamaya may ipakita ko sa inyo yung legit na anong klase yung papel kapag import. Yun talaga yung papel niya. Kasi ang dami niya, may papel. Di ba? Pag nagbebenta tayo, may papel.
pakita pala sa yung papel, farm certificate. Ay sa akin, ang may karapatan lang gumawa ng farm certificate kung nasa iyo yung dalawang imported na parents niya. Kung nasa farm mo yon, pwede ka makagawa ng farm certificate. Kasi hawak mo yung papel ng dalawang full blood. So kung breeder farm ka po kasi, kalimitan niya nangyayari, pasintabi po, sa mga buy and sell. Buy and sell. Ginagawan kasi nila ng paraan na mapamahal yung alaga nila. So gumagawa sila ng paraan na magkapapel. And yung paraan na yon, sigurado akong sabla yun. Pero yung mga breeder farm po, tulad nito, talagang yung stock natin dito, mga breeder natin, legit po yung papel. Kaya nga, sabi ko dun sa mga mag-i-invest ka na rin lang ng mahal sa full blood, mag-farm visit ka na. Yun. Alamin mo nasaan yung parents niyan, nasaan yung papel ng parents niyan. O kaya, pinaka-the best, mag-add ka registered ka na sa Anglo. Yung American Dairy Goat Association. Parang birth certificate nila yun. Or sa Bowers, mag-ABGA ka, yung American Bower Goat Association. Yun. Birth certificate din nila yun. Walang pagtatalo doon, sir. Pag ganun ang kambing mo, rehistrado sa ADGA at ABGA, wala nang pagtatalo kasi yun na yung birth certificate niya. Pedigree niya yun. Paano mo i-prove na yung alaga mo is full blood? Yun ang pinakamahirap. Eh kung ikaw halimbawa breeder, bumili ka, na ang basehan mo lang ay farm certificate, na doon sa pinunan mo ng farm certificate, wala naman talaga doon yung parents. So kung ikaw, yung bibili sa'yo ay medyo may alam sa papel, ay hindi full blood yan, sasabihin niya sa'yo. So ikaw ngayon ang nahihirapang magbenta. Binili mo ng full blood, pero ang tingin ng ibang buyer sa alaga mo is pure breed lang. Yun. Kasi hindi legit yung papel. O sino ang talo? Ikaw. Kasi inalagaan mo, brinid mo, nung magkaanak, hindi mo ngayon maipakita yung papel, hindi mapresyohan ng maganda. Yun po ang binabanggit ko. Kaya kung mag-i-invest din lang sa full blood, dapat, kumbaga, doon sa legit breeder. Kasi sir, marami sa ating kababayan gusto mag-farming. Lalo na kung higit yung mga OFW. Eh, marami naman nagpo-post, sabi full blood. Kasi parang napansin ko kasi, pwedeng maganda pa minsan yung pure breed sa full blood pag maganda pag-aalaga. Totoo po yun. Depende sa pag-aalaga. Doon nga po tayo nagkakaproblema kasi ano ba ang gusto mong alagaan? Based lang sa itsura o based sa papel? Dapat kasi pipili ka, sir. Ngayon kung breeding ka, may dalawang market ka din naman. May market na bumibase lang sila sa itsura ng kambing, okay na sila. May market na gusto talaga nila legit yung pedigree. So, it's up to you. Kasi kung halimbawa, makakamura ka talaga doon, maganda naman. Hindi naman kasing presyo ng full blood papel. Ay okay po yun. Kasi meron talagang imported na dumarating na mas maganda pa naman sir yung ating pure breed. Bakit po ba nangyari yun? Ganito kasi sir ang sistema. May mga importer tayo na nagpapauwi ng mga commercial goats sa ibang bansa. Hindi show type. Hindi show type siya. Oo, kasi may mga legit importer tayo nang inuuwi nila rito. Show type goat. Talagang mga show type yun, mahal yun. Ngayon, dahil sa pagtitipid nila sa transport, meron silang maximum heads sa isang crate. Pag hindi nila nakumpleto yung show type nila, sinasangatan nila ng commercial. Sa ibang bansa, may paradahan din. Kukuha sila dun sa paradahan, di ba? Ngayon, kung ikaw na may mag-i-import, doon ka sa legit importer. Doon ka sa talagang uma-attend ng show, alam nila kung sino yung magaganda, may record talaga sinang ABGA, kasi makikita mo rin naman sa papel kung yung linyada ng kambing na binibili ng imported sir ay inilalaban talaga sa show. Meron talagang ganun. May mga puntos, di ba? Yun sir, matanong ko lang pala, ibig sabihin, ang mapapayo nyo sa gusto talaga magkaroon ng full blood, mas maganda kung sa farm na sila direct pupunta. Ay, yes po. Madami na ho kasing breeder farm. Ako naaawa talaga ako doon sa mga OFW, sa mga nasa abroad sir, no? Na bumabase po tayo karamihan kasi dyan din po talaga ako nag-umpisa. Bumabase tayo doon sa mga post. Facebook, online. Wala naman pong masama yun. Kaso sa sobrang mahal kasi ng ating
i-invest, pakakawalan mong pera. Galing sa dugot pawis mo. Pag na-scam ka ng isang beses, masakit talaga. Masakit talaga po. Masakit. At hindi naman po natin malimit yung scammer na yan. Kasama na sa buhay. Di ba sir? Kasama na. Naghahanap buhay din kasi sila. So hindi natin pwedeng sabihin na sawatain lahat. Dahil hanap buhay din po nila yon. Ngayon, nasa sayo na yon bilang mag-i-start sa goat farming. Kung medyo excited ka, kagaya na nangyari sa akin, wala ka nang pakialam sa sinasabi ng iba. Bibili ka kasi may pambili ka eh. Ang sabi ko nga, ang madali yung pagbili, pero yung pag-aalaga ng binili mo at yung pag-out mo, yun sa mga magiging palahi niya, yun ang magiging problema mo. Yun nga po yung ano ko, sabi ko, paano kaya ito pang tanong ko sa inyo, paano ba mag-market ng ganito? Siyempre, alam ko itong mga ganito pulbad. Magkano po, magkano po ang kalimitan pag mga imported na mga kambing nyo? Kung galing siya sa mismo ang nagmamahal kasi sir yung imported. Doon, depende sa klase ng kambing na mabibili. Sabi ko nga, meron tayo doong mga show type, meron din naman doong commercial type. Ngayon, yung mga show type, mahal talaga yon. Maka mag-range yun, pag bibilhin mo doon sa peso, ito sa mga experience na nabili ko, mga 150,000 up. Yung pagkabili doon sa US. Ngayon, iminamahal niyan, halos yung presyo ng kambing mo, yun din yung presyo ng shipping mo. Transportation. So, kaya pagbagsak dito sa atin ng kambing, pumapalo na yan ng 300k up. Yun. Ang presyo po ng imported. US po ngayon na natin, US. So, mga ganyan po yung investment mo sa imported. Kaya sabi ko nga, kung hindi ka mag-iingat at basta bibili ka ng imported, na ganong presyo, tapos ang nabili mo ay commercial pala, kahit anong pag-aalaga mo dyan, sir, ito galing din sa isang sikat na breeder, kung maliit ang bones ng kambing, walang pag-asang lumaki. Yan. Tataba lang ang tiyan, pero yung build niya, hindi gaganda. Yun. Ganun po ang sistema. Para saan ba yung show sa US? Yun na nga ini-improve po nila. Ini-improve nila yung build, ini-improve nila yung bones, ini-improve nila yung muscle, ini-improve nila yung head. Ayun, may mga rejectan. Halimbawa, yung mga Romanos na tinatawag natin, sikat na Romanos. Di ba, yun ang ini-improve nila. Kasi kalimitan, hindi nagsasabay. Pwedeng big bone yung alaga mo, malaki ang kaha, pagdating sa ulo, sablay. Pagdating sa sungay, nakatukwas. Ayun yung result ng breeding kasi. Ayun nga ang pini-perfect ng mga nagsushow. Baga, ulit-ulit sila nagbi-breed para ma-perfect nila yung show type na kambing talaga. So yun ang sistema. Ngayon, paano kung ang nabili mo yung hindi pa man lang nag-uumpisa na mag-improve? Doon ka sa commercial na gagawa. Di ba? Ang hirap i-improve. Ilang breeding yun. Yun. Ang palangan na siya. Yan. Ito po sir, tingnan natin yung ano. Mabilis sila kumain eh. Ito po ilang heads po itong ano nyo? Ito po dito ay nasa buntis ito lahat sir. Maganda pala itong buntis lahat. Sir, ang ano kasi, ang mga anglo po, may dalawang linyada. Dalawang linyada, meron talagang anglo na yung mga nauna dito sa atin, mga 6M Galaxy line, mga milker. Milker talaga siya. Mga milker po talaga. Pero para po sa akin ito base lang ito sa experience ko. Hindi po sila ganong kalalaki. Ay standard size sila. Siguro yung dose ko dito ng mga 6M, swerte na maka 60 kilograms, 55 ganyan. Kumbaga hindi siya ganun kabigat. Yung matured. Pero meron din naman pong line ng Anglo na ibang line na malalaki po. And may milk din. May milk din siya. Kaya nga binabanggit ko, depende siya mag-aalaga kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo ay yung malalaki na mga anglo, doon ka sa linyadang yun. Kung gusto mo naman ay milker talaga na anglo, doon ka sa linyadang yun. Dalawang klase dito dito sir, ang ginawa ko, combination. Kasi ang aim ko dito sa farm, sa anglo makagawa ako ng giant anglo na milker. Ako nagpa-practice po rin kayo mag-breed ng combination, yung banggang crossbreed. Nag-start ako sa Anglo ay sa 6M Galaxy, sa mga milker din. Pakita ko sa iyo mamaya. Doon ako nag-start. Pero nag-infuse ako nung mga giant Anglo-Nubians. Alam nyo to?
Ganyan itong mga ito. Sir, ito, hindi pa ito nag-aanak. Pero yan, nasa 65 to 70 kilogram. Malaki siya, ano? Malalaki siya. Malalaki sila. Ito pa yung mga ibang ano. Pwede po yung ipasyal niyo ako dito sa atin. Ito pa ito. Pa yung sabihin po itong mga nandito siya ay puro babae. Opo. Itong setup ko kasi, sir. Oo. Ito yung mga buntis, ano? Ayan, mga buntis. Ito yung nire-ready ko for breeding. Ito. Ang sistema ko dito, itong gitna kong pen, nandito yung aking barako. Yun. Nakita ko na malaki. Yan, siya ako. Ayan, maya pasukin natin. Sige. Yun yung sinasabi ko sa yung mga giant. Oo, laki nga niya. Ngayon, once na dito, mapapansin mo yung mga ready to breed. Pag nag-hit sila, lalapit sila rito. Pag napansin mo na yun, ipapasok namin dito. Kumbaga yun. Opo. Kagaya nito mga kasama niya ngayon, yan, mga nag-hit. Pag nakastahan nila yan ng 2 to 3 times, binabalik ko sa pen. Iniwali mo na ulit. Kasi pag binabad mo kasi yung back, doon siya namamayat. Okay. Kasi kapag standing hit ang isang inahin, kung 3 days siyang standing hit, 3 days nakakastahan yun ng kambing. Nung back mo. 2 hanggang 3 kasta naman, positive na yan. Hindi mo kailangang ibabad. Kaya nangyayari, bumabagsak yung katawan ng back natin. Ang nakastahan lang niya isa. Unlike yun, kasi kung sino yung pinaka-hit during that day, kahit 3 yung hit doon, ang papansinin lang niya doon yung standing hit. Kaya dapat, isa-isa mo lang papasok, labas. Pasok mo yung isa. Hindi na niya papansin yan yung nauna. Kasi inilabas mo na eh. So, maka 2 times, 3 times, labas ulit. Ayun pala. Pag pinabayaan mo, baka 20 times na nagkakakasta yung kambing mo maghapon sa kawawa. Kawawa yung back. Bumibigan. Ayan. Ito pala po ito puro ano pa lang siya. Ito preparation ko, mga yearling to, sir. Yearlings going 1 year old. Yung mga talong Steve, baka natin yung part 2 ng ating goat farm business dito. Ikutin natin ang Born Farm at magtatanong pa tayo ng ilang impormasyon lalong sa pag-aalaga ng mga ganitong mga imported na kambing.